Nang umagang iyon, ang hangin sa gilid ng lungsod ng Cotabato ay malagkit at maalinsangan matapos ang buong magdamag na pag-ulan. Ang Sinsuat Avenue, na karaniwang maluwag tuwing Lunes, ay nagsisimula ng mapuno ng mga jeepney at sikad-sikad na nag-uunahan sa kanilang mga linya. Sa isang gilid ng kalsada, isang babaeng nakasuot ng kulay krem na hijab ang nagtutulak ng kanyang motorsiklo na biglang huminto dahil sa lumuwag na kadena. Ang pangalan niya ay si Ustadza Fatima, isang guro sa isang maliit na madrasa sa Barangay Tamuntaka. Tuwing umaga, tinuturuan ni Fatima ang mga bata na magbasa ng Quran. Pagsapit naman ng hapon, nagbibigay siya ng libreng pag-aaral sa pagbasa at pagsulat para sa mga ina sa kanilang komunidad. Kilala siya bilang isang taong malumanay at matyaga, ngunit matatag din pagdating sa usapin ng katarungan. Sa araw na iyon, papunta siya sa madrasa matapos dumaan sa palengke upang bumili ng ilang pangangailangan para sa kanyang mga mag-aaral. Nang muli niyang paandarin ang kanyang motor at handa nang umalis, isang EX checkpoint ang nakita niya sa unahan. 4 na pulis ang nakatayo sa gitna ng kalsada, kumpleto sa kanilang uniporme at mga baton. Sa likuran nila, isang patrol car na kulay asul at puti ang nakaparada na may marahang umiikot na ilaw. Binagala ni Fatima ang takbo ng kanyang motorsiklo at huminto nang kumaway ang isa sa mga pulis. "Magandang umaga po, ma'am. Patingin po ng inyong mga papeles," sabi ng pulis na may pangalang Reyes sa kanyang name plate. Siya si Police Corporal Reyes. Magalang na tumango si Fatima, binuksan ang kanyang bag, at inabot ang ECC at ang kanyang lisensya. Tiningnan ito ni Reyes ng mabilisan bago kumunot ang kanyang noo. "Ma'am, malapit nang mapaso itong rehistro ninyo." "Naiparenew na po ba?" Mahinang tanong ni Fatima. "Opo, sir. Pero hindi ko pa po nakukuha ang bagong papel mula sa DT. Ito po ang katibayan na inasikaso ko na." Inilabas niya ang isang maliit na resibo mula sa kanyang pitaka. Mabilis itong sinuri ni Corporal Reyes bago umiling na maihalong pagkainip. "Hindi pwede to, ma'am. Kailangan namin kayong tiketan kung hindi kumpleto." Pero ibinaba niya ang kanyang boses, na tila nais niyang si Fatima lamang ang makarinig. "Kung gusto ninyong aregluhin na lang natin dito, para hindi na kayo maabala pa sa korte. Ako na ang bahala." Saglit na natigilan si Fatima. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng mahinahon ngunit may diin. "Paumanhin po, sir. Hindi po ako pumapatol sa ganyan. Kung kailangan po akong tiketan, sige po, sundin natin ang tamang proseso." Ang kanyang tono ay malumanay ngunit puno ng paninindigan. Hindi makapaniwalang tiningnan siya ni Corporal Reyes. "Sigurado ka, ma'am? 500 lang naman to. Kaysa masayang ang oras ninyo papunta sa opisina." Pilit nang umiti si Fatima. "Hindi po ako nanghihinayang sa oras, sir. Pero ayaw ko pong lumabag sa batas." Naging malamig ang mukha ni Reyes. Humakbang siya paatras, sinenyasan ang dalawa niyang kasama, at sinabi sa tonong may pagbabanta, "Sige, pero i-impound muna namin ang motor mo." Bahagyang nataranta si Fatima. "Sir, kailangan ko na pong pumasok sa madrasa. May mga batang naghihintay sa akin. Ipinaliwanag ko na po na naasikaso ko na ang renewal." Ngunit hindi nakinig si Reyes. Sa halip, nilibot niya ang tingin ang motor ni Fatima, at saka marahas na sinipa ang stand nito na halos ikinatumba ng sasakyan. Ilang dumaraan ang napahinto at napatingin. Isang nagtitinda ng fishball na si Mang Cardo ang huminto sa pagtutulak ng kanyang kariton, nakatingin ng may pagtataka. "Sir, dahan-dahan lang po," mahinang sabi ni Fatima, pinipigilan ang kanyang hininga. Ngunit lalo lang nagalit si Reyes. "Nananadya ka ba? Gusto mo isama pa kita sa presinto?" Tumaas ang kanyang boses. Yumuko si Fatima, pilit pinapanatili ang kalmadong tono. "Hindi po ako nananadya, sir. Gusto ko lang pong tratuhin ng may respeto." Ngunit ang mga salitang iyon ay tila mas lalong nagsindi ng kanyang galit. Lumapit si Reyes at dinuro-duro si Fatima sa harap ng publiko. "Huwag ka ng maraming sinasabi. Pare-pareho lang kayo sa kalsadang to. Kapag mali, mali." Ilang motorista ang nagsimulang huminto at manood. Isang ginang pa nga ang palihim na binuksan ang kamera ng kanyang cellphone.
Si Fatima, nakaraniway sagad sa pasensya, ay nagsimulang makaramdam ng paninikip ng dibdib. Alam niyang kung lalaban pa siya, mas lalala ang sitwasyon. Pero ang hayaan ang sarili na mapahiya sa harap ng maraming tao ay hindi rin isang opsyon. Sir, humihingi lang po ako ng katarungan, sabi niya ng mahina ngunit malinaw. Suminghal si Corporal Reyes at sa isang marahas na kilos, tinapakan ang pedal ng motor ni Fatima hanggang sa ito ay bumagsak sa lupa, tumama pa sa dulo ng tsinelas niya. Napaatras siya sa gulat. Agad na nagbulungan ang mga tao. Grabe naman yan, sir. Ustad yan, bakit ginaganyan? Mabilis na lumingon si Reyes sa mga usisero. Huwag kayong makialam, sigaw niya. Ngunit patuloy ang mga bulungan mula sa mga tao. Yumuko si Fatima, pinulot ang kanyang motor na nanginginig ang mga kamay. Sinubukan niyang itayo ito habang pinipigilan ang pagtulo ng luha. Ayos lang po ako, mahina niyang sabi kay Mang Cardo na akmang tutulong. Ngunit biglang hinablot ni Reyes ang mga dokumento mula sa kamay ni Fatima at sinabing, kukumpiskahin ko lahat to. Kung gusto mong kunin, pumunta ka sa opisina para malaman mo ang pakiramdam ng lumalaban sa otoridad. Nanahimik na lamang si Fatima. Alam niyang wala nang patutunguhan ang pakikipagtalo. Pero sa loob ng kanyang puso, nabuo ang isang desisyon. Hindi dapat palampasin ang pangyayaring ito. Tanghali na nang makarating si Fatima sa madrasa na mabigat ang mga hakbang. Ang mga bata ay naghihintay na sa may beranda, hawak ang kani-kanilang maliit na Quran. Ustadza, bakit po kayo na late? Tanong ng isa sa mga batang mag-aaral, si Aisha, na may inosenteng tinig. Tipid na umiti si Fatima. Nagkaaberya lang sa daan, anak. Pero ngayon, mag-aaral na tayo, ha? Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili, binigkas ang panimulang panalangin sa malumanay na boses, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na ginugulo ng nangyari kanina. Ang masamang tingin ng pulis, ang mahinang tawanan ng mga kasama nito, at ang mga mata ng mga taong walang nagawa. Lahat ay malinaw na nakaguhit sa kanyang alaala. Pagkatapos magturo, umupo si Fatima sa isang maliit na silid sa likod ng madrasa, tinititigan ang resibo mula sa TI. Kung mananahimik ako, baka bukas ibang tao naman ang tratuhin ng ganito, bulong niya sa sarili. Binuksan niya ang kanyang cellphone at nakita ang isang mensahe mula sa isa sa mga magulang ng kanyang estudyante na nagtatrabaho sa isang lokal na himpilan ng balita. Sa huli, nagtipa si Fatima ng isang maikling mensahe. Assalamualaikum, Yimef. Ria. Gusto ko sanang i-report ang hindi magandang karanasan ko mula sa isang pulis kaninang umaga sa Sinsuat Avenue. May ilang residente na nakakita. Kung kailangan, maaari akong makipagkita sa inyo. Ipinadala niya ang mensahe. Tinitigan niya ang screen ng ilang segundo bago huminga ng malalim. Marahil ito na ang simula ng isang mahabang proseso. Pero alam niyang kailangang ipaglaban ang katotohanan, kahit pa ang kaharapin niya ay ang kapangyarihan. Sa kabilang dako ng lungsod, nakaupo si Corporal Reyes sa likod ng kanilang police station. Humihigit siya ng sigarilyo habang kinakalikot ang cellphone. Dumating ang isa niyang kasama, si Bino, na may dalang kape. Kamusta yung kanina? Ayos ba? Suminghal si Reyes. Anong ayos? Ang tigas ng ulo ng babaeng iyon. Ustadza daw, pero akala mo kung sinong banal. Mahinang tumawa si Bino. Hayaan mo na. Makakalimutan din niya yan. Marami rin naman tayong nahuli ngayon. Subalit lingid sa kaalaman ni Reyes, isang 48 segundong video na kuha ni Mang Cardo ay nagsisimula ng kumalat sa mga group chat ng mga residente. Sa video, malinaw na nakikita siyang sinisipa ang motor at sinisigawan ang isang babaeng nakahijab na nanatiling nakayuko. Nagsimulang maglabasan ang mga komento. Ito yung viral sa Tamuntaka, di ba? Ustadza daw yan. Sobra naman yung pulis. Dapat i-report sa Viet yan. Wala pang alam si Fatima ng gabing iyon. Tinapos niya lamang ang klase sa madrasa sa pamamagitan ng isang panalangin. Ngunit ang maliit na hakbang na ginawa niya noong tanghali ay magbubukas pala ng isang mahabang daan tungo sa isang pagbubunyag na iayanig sa mismong hanay ng kapulisan. Kinabukasan, ang kapaligiran sa palengke ng Tamuntaka ay hindi tulad ng dati.
Ang mga tindero-tindera ay abala hindi lang sa kanilang paninda, kundi sa iisang usapan, ang video ng pulis na nanindak sa isang ustadza. Sa isang kapihan sa kanto, ilang tricycle driver ang paulit-ulit na pinapanood ang video sa kanilang mga cellphone. Tingnan ninyo, di ba yan si Ustadza Fatima na nagtuturo sa Madrasa Al-Noor, sabi ng isa. Sabi nila napakabait daw niyan. Kung totoo yan, grabe talaga yung pulis. Sa video na kuha ni Mang Cardo, malinaw na nakikita si Corporal Reyes na tinatapakan ang motor at sinisigawan si Fatima. Bagamat ang ingay ng mga sasakyan sa paligid ay nagpahirap marinig ang ilang salita, ang galit na ekspresyon at aroganteng kilos ni Reyes ay madaling makilala. Mabilis na kumalat ang video, ipinasa sa mga group chat ng barangay, mga alumni ng madrasa, at maging sa ilang grupo ng mga guro at lokal na mamamahayag. Sa loob lamang ng wala pang 6 na oras, ang maikling video ay nakarating na sa mga social media page ng mga lokal na news outlet. Sa kanyang simpleng inuupahang bahay, naghahanda ng almusal si Fatima para sa kanyang nakababatang kapatid nang tumunog ang telepono. Assalamualaikum. Si Ustadza Fatima po ba ito? Ang boses sa kabilang linya ay malumanay ngunit propesyonal. Waalaikum salam. Opo, ako nga po. Sino po sila? Ako po si Ria Santos mula sa Mindanao Daily Herald. Kumakalat na po ang video ninyo. Gusto lang po naming kumpirmahin kung kayo nga po ang nasa video. Saglit na natahimik si Fatima. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis kakalat ang video. Opo, ma'am. Ako nga po yan. Pero hindi ko po alam na may nag-video. Pwede po ba namin kayong interviewin, Ustadza? Mahalaga po ito para malaman ang buong pangyayari. Marami na pong residente ang nananawagan na imbestigahan ang pulis na iyon. Nag-isip sandali si Fatima. Sige po. Pero ayaw ko pong manira ng sinuman. Gusto ko lang pong lumabas ang katotohanan. Sige po, Ustadza. Iginagalang po namin yan, sagot ni Ria. Nang tanghaling iyon, tinanggap ni Fatima ang dalawang mamamahayag sa maliit na sala ng madrasa. Seryoso silang nakinig habang ikinukwento ni Fatima ang lahat mula simula. Gusto ko lang pong tratuhin ang naayon sa batas. Wala nang iba. Ayaw kong magbigay ng pangkape dahil alam kong mali yun, mahinahon niyang sabi. Humanga ang isang reporter. Hindi po kayo nagalit noong mga oras na iyon, Ustadza? Nagalit po ako pero pinigilan ko. Dahil alam kong kapag nagpadala ako sa galit, ako ang matatalo sa mata ng publiko. Ang panayam na iyon ay inilathala sa website ng lokal na pahayagan na may titulong, Ustadza Fatima, pinili ang katapatan kaysa lagay ang pulis, dapat tagapagtanggol, hindi maniniil. Agad itong umani ng malaking atensyon. Sa loob ng ilang oras, bumuhos ang mga komento ng suporta. Saludo ako sa tapang ni Ustadza. Sana maparusahan iyang aroganteng pulis na iyan. Kailangan ng Pilipinas ng mga taong tulad ni Ustadza Fatima. Sa kabilang banda, nagsimulang uminit ang sitwasyon sa presinto kung saan nakatalaga si Reyes. Ipinatawag siya ng kanyang hepe, si Police Major Santos, sa opisina nito. Reyes, alam mo bang viral na ang video mo? Ang boses nito ay mabigat at malamig. Sinubukang magpakahinahon ni Reyes. Opo, sir. Pero putol-putol lang po yung video. Hindi po nila alam ang buong konteksto. May mga kahihinatnan pa rin yan. Humihingi na ng paliwanag ang Bukas ng umaga, pumunta ka sa provincial headquarters. Huwag ka munang magsasalita sa media. Yumuko si Reyes, naninigas ang mukha. Opo, sir. Ngunit sa loob-loob niya, nanggagalaiti siya sa inis. Hindi niya akalain na dahil lang sa isang babae, malalagay sa alanganin ang kanyang karera. Pagsapit ng hapon, dumating ang ilang residente sa Madrasa Al-Noor. May mga nagdala ng pagkain, mayroon ding dumating para lang magbigay ng suporta. Ustadza, napanood po namin ang video. Proud po kami sa tapang inyo, sabi ni Aling Merna, isa sa mga magulang ng kanyang estudyante. Ngumiti lamang si Fatima. Salamat po. Pero pakiusap po, huwag na nating palakihin. Ayaw ko pong maapektuhan ang madrasa. Ngunit patuloy ang pagbuhos ng suporta.
Maging ang kapitan ng barangay ay dumating ng gabing iyon, dala ang balitang handa ang Public Attorney's Office, na tulungan si Fatima ng walang bayad. Tutulungan po namin kayo sa usaping legal, Ustadza. Para hindi lang sa media matapos ang kasong ito, sabi ng kinatawan ng si Atty. Gomez. Nag-alinlangan sandali si Fatima. Ayaw ko pong maghanap ng atensyon. Ngumiti si Atty. Gomez. Hindi po ito tungkol sa atensyon, Ustadza. Tungkol po ito sa katarungan. Kung mananahimik tayo, maulit at maulit lang ang ganitong mga pang-aabuso. Sa huli, pumayag si Fatima. Pumirma siya sa isang simpleng kasulatan ng gabing iyon din. Kinabukasan, dinumog ng mga mamamahayag ang provincial headquarters. Inimbestigahan ng si Corporal Reyes ng halos 3 oras. Paglabas niya, baka sa mukha niya ang tensyon. Wala akong komento, maikli niyang sabi ng harangin ng mga reporter. Isang maliit na grupo mula sa iba't ibang civil society organizations ang nakatayo sa labas, may hawak na mga placard na may nakasulat na, "Katarungan para kay Ustadza Fatima," at "Pulis na arogante, hindi salamin ng tagapagsilbi ng bayan." Si Fatima mismo ay hindi dumalo roon. Pinili niyang magturo gaya ng dati. Ngunit sa kanyang puso, ipinagdarasal niyang maging patas ang lahat. Sa gitna ng kanyang pahinga, nagpadala ng mensahe si Ria. Ustadza, nakarating na sa Maynila ang balita natin. Humihingi ng permiso ang isang national TV station na ipalabas ang report. Papayag po ba kayo? Maikli ang sagot ni Fatima. Basta't hindi babaguhin ang katotohanan at walang masasagasa ang sinuman, sige po. Samantala, sa bahay niya, mag-isang nakaupo si Reyes. Tinititigan siya ng kanyang asawa na may pag-aalala. Mahal, seryoso ba to? Sabi nila pwede ka raw matanggal sa serbisyo. Huminga ng malalim si Reyes. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, pero sa mata ng lahat, para akong kriminal. Mahal, bakit hindi ka nalang humingi ng tawad sa kanya? Kung taos puso kang hihingi ng paumanhin, baka maintindihan ka ng mga tao. Natahimik si Reyes. Ang kanyang amor propio ay ayaw yumuko, ngunit sa kanyang puso, nagsisimula ng sumibol ang isang pagsisisi na hindi niya matanggihan. Nang gabing iyon, binuksan niya ang social media at nakita ang daan-daang komento na kumukondena sa kanya. Ang ilan ay binanggit pa ang pangalan at larawan ng kanyang pamilya. Tinitigan niya ang screen na maihalong gulat at pagsisisi. Ito ba ang kabayaran sa kayabangan ko? Mahina niyang bulong. Makalipas ang 2 araw, opisyal na inanusyo ng AFP na si Corporal Reyes ay pansamantalang sinuspinde habang isinasagawa ang internal na investigasyon. Ang anunsyo ay nagpakalma sa maraming panig, kabilang na ang mga taga-barangay Tamuntaka na galit sa simula. Ngunit para kay Fatima, hindi ito usapin ang pagkapanalo o pagkatalo. Nais niyang magbago ang sistema. Sa isang panayam, sinabi niya, hindi ko nais na maparusahan siya ng mabigat. Nais ko lang na mamulat siya na ang kapangyarihan ay hindi ginagamit para manikil. Kung lahat ng alagad ng batas ay magpapatupad ng batas ng may puso, tiyak na rerespetuhin sila ng taong bayan. Ang pahayag na iyon ay lalong nagpataas ng respeto ng publiko sa kanya. Itinuring siyang isang tunay na halimbawa ng taong ipinaglalaban ang tama ng walang puot. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ng tawag si Fatima mula sa DIF para magbigay ng opisyal na salaysay. Dumating siya kasama si Atty. Gomez. Sa silid ng investigasyon, mahinahon niyang inilahad ang mga pangyayari. Bawat tanong ay sinagot niya ng tapat, walang bahid ng paghihiganti. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga investigador, "Salamat po sa inyong kooperasyon, Ustadza. Poprosesuhin po namin ito ayon sa patakaran." Paglabas nila ng silid, bumulong si Atty. Gomez. Napakakalmado ninyo, Ustadza. Ngumiti si Fatima. Hindi po ako kalmado, attorney. Pero natutunan ko na walang mareresolba ang galit. Samantala, sa kanilang komunidad, si Mang Cardo, ang tindero ng fishball na kumuha ng video, ay naging isang bayani sa mata ng mga residente. Noong una ay natakot siyang baka balikan siya, ngunit marami pa ang nagpasalamat sa kanya. Nagkataon lang po na nakuhaan ko, sir. Hindi ko akalain na magiging ganito kalaki, sabi niya sa isang reporter.
Pero dahil po sa inyo, lumabas ang katotohanan, sagot ng reporter. Pagsapit ng gabi, nakaupo si Fatima sa terasa ng madrasa, nakatingin sa kalangitan. Unti-unting pumatak ang ambon na nagdulot ng lamig sa hangin. Inisip niya ang lahat ng nangyari. Mula sa insidente sa kalsada, ang pag-viral ng video, hanggang sa investigasyon ng pulisya. Mayroon siyang naramdamang kaunting ginhawa, ngunit kasabay nito ang pag-unawa na mahaba pa ang daan tungo sa pagbabago. Mahina siyang nanalangin. Panginoon, naway maging aral ang pangyayaring ito at hindi pag-aaway. Gabayan mo po ang mga pusong naliligaw, kabilang na ang puso ko. Sa kabilang dako, nakatayo si Reyes sa harap ng salamin sa kanyang kwarto, tinititigan ang sariling refleksyon. Binuksan niya ang isang drawer at muling tiningnan ang sulat mula sa V. Sa katahimikan, yumuko siya at kinuha ang kanyang cellphone, nagtipa ng isang maikling mensahe. Ustadza Fatima, gusto ko po sanang makipagkita. Nais ko pong humingi ng tawad ng personal. Natanggap ni Fatima ang mensahe ng gabing iyon din. Matagal niya itong tinitigan bago sumagot, sige po, sir. Nasa madrasa po ako tuwing hapon. Wala po akong itinatagong galit. Kinabukasan, isang tahimik na hapon ang sinalubong ng pagdating ng isang taong nakauniporme. Ang mga batang naglalaro sa bakuran ay napahinto nang makita siya. Lumabas si Fatima, tumayo sa beranda. Lumapit si Reyes, nakayuko ang mukha. Ustadza Fatima, paos ang kanyang boses. Pumunta po ako para humingi ng tawad. Ipinatawag na po ako ng V at alam kong nagkamali ako. Kahiya-hiya po ang ginawa ko. Tiningnan siya ni Fatima, hindi nang may galit, kundi nang maihabag. Salamat po sa pagpunta ninyo, sir. Ang pagkakamali ng tao ay napapatawad, basta't kinikilala. Yumuko si Reyes, pumatak ang kanyang luha. Salamat po, Ustadza. Ipinapangako ko po, simula ngayon magbabago na ako. Ang mga residenteng nakatanaw mula sa malayo ay natahimik lamang. Ang tanawing iyon ay nagdulot ng kapayapaan. Isang ustadza at isang pulis na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Dalawang taong dating magkasalungat, ngayon ay nagkakasundo ng may maluwag na kalooban. Tinapos ni Fatima ang kanilang usapan sa malumanay na pangungusap. Kung lahat ng tao ay mailakas ng loob na umamin sa pagkakamali, hindi kailanman magkukulang ng katarungan sa mundo. At nang hapong iyon, sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente, naramdaman ni Fatima ang ganap na kapayapaan. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang laban, ngunit kahit paano, ang katotohanan ay natagpuan na ang kanyang daan. Mula nang hapong iyon, nagbago ang pakiramdam sa Madrasa Al-Noor. Ang mga mag-aaral na dati naririnig lang ang usap-usapan, ngayon ay naging mga saksi kung paano humingi ng tawad at magpatawad. Hindi na gaanong nagkwento si Fatima sa kanila, pero ang kanyang mahinahong kilos at malumanay na ngiti ay sapat na para ipaalam sa lahat na isang malaking bagay ang natapos sa mapayapang paraan. Ibinalita ng media na personal na humingi ng tawad si Corporal Reyes sa kanyang biktima. Ang balitang ito ay umani ng dalawang reaksyon. Ang iba ay pinuri ang kanyang katapangan. Ang iba naman ay inakalang isa lamang itong stratehiya para gumaan ang kanyang parusa. Ngunit para kay Fatima, hindi na niya ito hinusgahan. Alam niyang ang tunay na pagbabago ay hindi maipipilit, ito ay kusang isisilang mula sa puso. 3 araw matapos ang pagkikita, bumalik si Reyes sa presinto para mag-report sa kanyang hepe. Matagal siyang tinitigan ni Police Major Santos. Narinig kong pumunta ka sa madrasa, mahina nitong sabi. Opo, sir. Personal po akong humingi ng tawad sa kanya. Mabuti yan. Pero alam mong tuloy pa rin ang proseso. Maglalabas pa rin ang parusa ang Malamang ilipat ka sa ibang unit. Tumango si Reyes. Handa po ako, sir. Gusto ko lang pong pagbayaran ang pagkakamali ko. Tiningnan siya ni Major Santos na may ekspresyong bihirang makita sa isang opisyal, isang halo ng habag at respeto. Kung talagang magbabago ka, gamitin mo ang pagkakataong iyan para patunayan. Huwag mong hayaang ang unipormeng ito ay maging simbolo lang ng kapangyarihan. Ang mga salitang iyon ay tumatak ng malalim sa isipan ni Reyes. Alam niyang anuman ang mangyari, hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Samantala, sa madrasa, dahan-dahang bumabalik sa normal ang lahat.
Ang mga mag-aaral ay nag-aaral tulad ng dati, at ang mga ina ay dumadalo sa kanilang klase ng pagbasa ng Quran tuwing hapon. Ngunit marami sa kanila ang nagtatanong pa rin kay Fatima tungkol sa insidente, lalo na nang mapanood siya sa National D. Ustadza, hindi po ba kayo natakot noon? Tanong ni Ayesha, ang batang pinakamalapit sa kanya. Ngumiti si Fatima. Natakot, syempre. Pero kung mananahimik tayo dahil sa takot, ang tama ay magiging mali at ang mali ay masasanay na lang ang lahat. Ang simpleng sagot na iyon ay nagpatahimik sa mga bata na tila nag-iisip. Alam ni Fatima na ang aral na natututunan nila ay hindi lang mula sa mga libro, kundi mula rin sa mga kilos na kanilang nasasaksihan. Isang hapon, may dumating na hindi inaasahang bisita, ang provincial director ng kasama ang dalawa niyang tauhan. Magalang silang dumating, walang sirena o magarbong escort. Sinalubong sila ni Fatima sa sala ng madrasa. Assalamualaikum, Ustadza Fatima, sabi ng pulis kolonel habang magalang na yumuyuko. Waalaikum salam po, sir. Maupo po kayo. Sinimulan ng kolonel ang usapan sa mainit na tono. Nais ko pong magpasalamat sa inyong ipinakitang paninindigan. Kung lahat sana ng tao ay tulad ninyo, marahil hindi ganito kasama ang imahe ng kapulisan. Yumuko si Fatima. Ginawa ko lang po ang nararapat, sir. Ayaw ko pong magtanim ng galit kaninuman. Dahan-dahang tumango ang kolonel. Nagpasya na po kaming patawan ng disciplinary action si Corporal Reyes. Ngunit sa personal niyang hiling, bibigyan din namin siya ng pagkakataon para sa isang moral rehabilitation. Sasailalim siya sa isang social program sa ilalim ng inyong gabay kung papayag po kayo. Natigilan sandali si Fatima, tinitigan ang kolonel na may bahagyang pagkagulat. Social program po. Ibig sabihin, sasali po siya sa mga gawain dito sa madrasa. Opo, siya po ang humiling. Gusto raw niyang matutunang unawain ang komunidad mula sa pananaw na dati niyang binabaliwala. Isang pahiwatig ng ngiti ang sumilay sa labi ni Fatima. Kung ganoon po, wala po akong tutol. Basta tunay po ang kanyang intensyon na magbago. Maraming salamat po, Ustadza. Tiwala akong magdudulot ito ng kabutihan. 2 linggo ang lumipas, si Corporal Reyes ay opisyal na itinalaga bilang Community Relations Officer sa lugar malapit sa madrasa. Simple lang ang kanyang tungkulin, tumulong sa pag-aayos ng trapiko sa tapat ng paaralan, magbigay ng seminar tungkol sa kaligtasan, at kung minsan ay tumulong sa pag-aayos ng mga pasilidad. Sa unang araw niya, pinagtitinginan pa siya ng mga residente. May mga driver ng sikad-sikad na nagbubulungan, yan yung nasa video, di ba? Pero nagsisi na raw. Hindi ito pinansin ni Reyes. Yumuko siya at nagpatuloy sa trabaho. Tuwing umaga, tinutulungan niya ang mga bata na tumawid papunta sa madrasa. Minsan, nakikiumupo siya sa beranda habang kinukumpuni ang sirang electric fan o nagpipintura ng bakod. Dahan-dahan, natanggap ng mga tao ang kanyang presensya. Isang hapon, habang nagtuturo si Fatima, sumilip siya sa bintana. Nakita niya si Reyes na tinutulungan ang isang batang estudyante na nahulog mula sa bisikleta. Binuhat niya ang bata, hinipan ang maliit na sugat sa tuhod, at marahang tinapik ang balikat nito. Ang tanawing iyon ay nagpangiti kay Fatima nang hindi niya namamalayan. Sa kanyang puso, bumulong siya, marahil ito ang paraan ng Diyos para ipakita na lahat ay pwedeng magbago. Lumipas ang ilang linggo at naging mas maluwag na ang kanilang samahan. Wala nang ilangan, tanging pag-uusap na lamang ng 2 taong parehong natuto mula sa nakaraan. Isang hapon, pagkatapos ng klase ng mga ina, tinawag ni Fatima si Reyes na naglilinis ng bakuran. Sir Reyes, may gusto po sana akong itanong. Huminto sa pagwawalis si Reyes. Sige po, Ostadza. Noong mga panahong iyon, noong nagalit kayo sa kalsada, ano po ang nasa isip ninyo? Tumingin sa lupa si Reyes bago dahan-dahang sumagot. Naramdaman ko pong makapangyarihan ako na kaya kong diktahan ang kapalaran ng iba. Pero ngayon, alam ko nang hindi iyon kapangyarihan. Kayabangan po iyon. Tiningnan siya ni Fatima ng malumanay. Mahalaga po ang pag-unawang iyan, sir. Minsan, kailangang madapa muna ng tao para matutunang tumayo sa tamang paraan. Dahan-dahang tumango si Reyes.
Nagpapasalamat po ako na hindi ninyo sinuklian ng masama ang ginawa ko. Ngumiti si Fatima. Kung sinuklian ko po iyon ng galit, ano pa po ang pinagkaiba ko sa taong naniniil? Kumalat ang balita tungkol sa pagbabago ni Reyes. Muling nagsulat ng artikulo ang lokal na media. Sa pagkakataong ito, may titulong, Mula Aroganteng Pulis Tungo sa Volunteer sa Madrasa, ang paglalakbay ni Corporal Reyes upang tubusin ang sarili. Isinalaysay sa artikulo kung paano na ngayon tumutulong si Reyes sa mga gawaing panlipunan at sumusuporta pa sa mga programa para sa kaligtasan ng mga bata. Sa comment section, marami ang sumulat, isang patunay na pwedeng magbago ang tao. Saludo kay Ustadza Fatima at Sir Reyes. Pareho silang halimbawa ng katapatan at tapang. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa likod ng pagbabagong iyon, may ilang kasamahan si Reyes sa kapulisan na nanatiling mapangutya. Wow, ustaz ka na rin pala ngayon, Reyes, biro ng isa sa kantina. Tiningnan siya ni Reyes ng mahinahon. Kung ang pag-aaral na gumawa ng mabuti ay tinatawag na ustaz, hindi ako tututol. Natigil ang biruan. Wala nang nangahas na pagtawanan siya pagkatapos noon. Isang araw, inanyayahan ni Fatima si Reyes na magsalita sa harap ng mga mag-aaral tungkol sa kahulugan ng responsibilidad at katapatan. Noong una, tumanggi si Reyes. Hindi po ako banal na tao, Ustadza. Mayroon po akong kahiyahiyang nakaraan. Sumagot si Fatima, iyon po mismo ang dahilan kung bakit karapat-dapat kayong magsalita. Mas madaling maniniwala ang mga tao sa isang taong nagkamali pero handang magbago. Sa huli, pumayag siya. Sa itinakdang araw, napuno ng mga estudyante, guro at residente ang bakura ng madrasa. Tumayo si Reyes sa kanilang harapan. Tense ang kanyang mukha, ngunit matatag ang kanyang boses. Dati, akala ko ang unipormeng ito ang nagbigay sa akin ng karapatan sa lahat ng bagay. Pero natutunan kong isa lang itong tela. Kung marumi ang pusong nasa loob nito, walang halaga ang lahat. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi na ng tanawin ng komunidad ang nagbagong si Corporal Reyes. Hindi na siya ang pulis na naninipa ng motor. Siya na ngayon ang tumutulong sa mga bata sa pagtawid, nag-aayos ng ilaw sa poste, at nagpapaalala sa mga motorista ng may ngiti, hindi sigaw. At sa tuwing may magtatanong kay Fatima tungkol sa insidente, iisa lang ang sagot niya, kung ang kabutihan ay kayang sumibol mula sa isang pagkakamali, ibig sabihin, may pinakamagandang paraan talaga ang Diyos sa pag-aayos ng lahat. Ngunit sa likod ng lahat ng kapanatagan, may isang bagay pa na hindi tapos. Ang opisyal na ulat tungkol sa kalakaran ng T-Kotong-I sa checkpoint kung saan nagsimula ang lahat. Ang ILA at ilang mamamahayag ay nagsimulang mag-imbestiga ng mas malalim. At lumabas na hindi lang si Reyes ang sangkot, may mas malaking sistema na kinasasangkutan ng ilang opisyal na matagal nang nagbubulag-bulagan. Ayaw nang makisawsaw ni Fatima, ngunit alam niyang hindi pwedeng iwanang nakabitin ang katotohanan. Kaya nang muling dumating si Atty. Gomez na may dalang mga bagong dokumento, sinabi na lang niya, kung para po sa katarungan ang layunin ninyo, ipagpatuloy ninyo. Pero huwag po nating hayaang maging paghihiganti ang dahilan. Tumango si Atty. Gomez. Huwag po kayong mag-alala, Ustadza. Susundin po natin ang tamang proseso. At nang maisampa ang ulat na iyon sa kinaukulan, ang kaso ay lumawak pa, higit pa sa isang viral video. Naging isang pambansang usapin ito na nagmulat sa maraming mata tungkol sa panganib ng maliit na pag-abuso sa kapangyarihan. Sa isang tahimik na gabi, muling nagsulat si Fatima sa kanyang personal na tala-arawan. Natutunan ko na ang katapangan ay hindi laging nangangahulugan ng paglaban ng may malakas na boses. Minsan, ang katapangan ay nasa mga taong pinipiling maging matyaga, ngunit hindi sumusuko sa katotohanan. Isinara niya ang libro, tinitingnan ang buwan na nakabitin sa kalangitan. Ang tunog ng mga batang nagbabasa ng Quran ay maririnig mula sa maliit na masjid sa dulo ng kalsada. At sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita ang anino ng isang pulis na tumutulong maglipat ng mga upuan papasok sa dasalan. Dahan-dahang umiti si Fatima. Sa kanyang puso, alam niyang ang mga himala ay hindi laging dumarating na may kasamang kidlat at kulog. Minsan,